Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, good morning. Of course, kung hindi mo naman umaga napapanood ang ating reading, gusto na kitang batiin ngayon pa lang ng magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. Okay? So bago tayo mag-intro, sasabihin ko na sa inyo, my dear, kung ano na-receive ko na message galing sa aking mga spirit guide dahil ang gagawin natin ngayon is yung ating guided collective reading. Okay. So, may mga tao na hindi nila gusto ang bawat isa. Pero, sila ay nagtitipon-tipon, sila ay nag-uusap-usap ng dahil sa'yo. Sinasabi din, my dear, na posible na kung wala ka, baka hindi naman talaga sila magtipon-tipon o hindi naman talaga sila mag-usap-usap. At ang worst part is, baka sila din ang magsiraan. Okay? So in short, may mga nagchichismisan ng dahil sa'yo. May mga nagkikita-kita ng dahil sa'yo. Okay? So intro na tayo. Hello my dear, welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon, kagaya po na nasabi ko kanina, is yung ating guided collective reading. Okay? So bago tayo mag-proceed sa ating reading, gusto ko po munang makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana po yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, so let's go tayo my dear. Ka-clarify natin siya ngayon gamit ang ating mga tarot cards. Okay, cut na natin into 3. Okay, paki-clarify po yung message na nakuha ko para sa ating mga collective. We have here the energy of the Ten of Pentacles. Ang Ten of Pentacles is a family card. Ano to? Isang pamilya? Okay, isang pamilya. Kung i-connect ko to sa kanila, possible na this is isang pamilya. Okay? Kung i-connect ko naman sa'yo, possible na yung dahilan is may kinalaman sa pera. Okay. Pero this is energy of a... Actually, ang ganda na nakukuha ko na energy sa card na to. Like, pamilyang may mga pinag-aralan naman, pamilyang may mga... Diba? Parang may mga sinabi naman eh. Hindi naman basta-basta ng mga tao or baka ikaw to, 'di ba? Baka may pinag-aralan ka naman, collective. Pero may kinalaman dito. Alam mo ang hindi ko nagugustuhan dito kung ito ay away ng pamilya. Ibig sabihin, family to family. Ibig sabihin, pamilya ng ganito at saka pamilya ng ganito. Pamilya mo at saka pamilya ng iba, no? Kasi this is a family card. And wala akong negative na nakukuha sa card na ito maliban sa parang pera. Yun ang nakukuha ko talaga is more on money involved. Parang something like that. And nabanggit ko kanina na hindi nila gusto ang bawat isa. There's a tendency na merong insecurity na umiikot sa kanila nang dahil din sa pera. Like kung ano yung status ng isa, kung ano yung trabaho ng isa, kung ano yung sinasahod ng isa. Pero kahit na ganun, my dear, ang sitwasyon, sila ay nagtitipon-tipon at nag-uusap ng dahil sa'yo. But honestly, tong card na to, maganda to. 'Di ba? Maganda siya. Pero hindi ko siya pwedeng ilayo dun sa naunang message na sinabi ko sa inyo, message from my spirit guide, because doon tayo nag-umpisa, 'di ba? Okay. Pero maganda siya. This is a very nice na card. Okay. Sige pa po. Pahingi pa po kami ng card.
Pahingi pa po kami ng card. 6 na card tayo ha dito sa tarot card. Tapos 6 na card din tayo doon sa oracle. Okay, eto. Okay, pera talaga. The Four of Pentacles. Ang Four of Pentacles, teka lang, inubla ko ng tsaa ha, habang kinakapa-kapa ko to. Based sa card, this is energy ng crab mentality. Or parang inggit. Parang insecure. Something like that. Kasi ang Four of Pentacles is stuck. Nakukuha ko rin greedy. Pagiging greedy. Kasi hindi nga nila gusto ang bawat isa eh. They wish harm sa bawat isa. Pero nag-uusap sila, nagpaplastikan sila ng dahil sa'yo. Ikaw lang yung nagmimistulang tulay. Ikaw lang yung nagmimistulang glue kung bakit nagsasama-sama to. Kung pamilya to, my dear, ibig sabihin, ang tanging dahilan lang kung bakit sila nagtitipon-tipon at nag-uusap-usap sa lamesa is dahil sa'yo. Kasi kung magpo-focus sila sa kanya-kanya nilang mga insecurity sa bawat isa, baka itaob nila yung lamesa. Kasi grabe ang inggit at insecurity nila sa bawat isa. Nagets mo yung point? Four of Pentacles to. And this is energy of stuck. And malayong-malayo siya sa energy ng Ten of Pentacles. Kasi ang Ten of Pentacles is releasing a positive energy. Sa negative. Four of Pentacles is releasing a negative energy. Which is energy of stuck, stagnation. Nararamdaman ko yung crab mentality, insecurity sa card na ito. Okay? So, kunin pa natin yung ibang mga cards, my dear. Or kung i-connect ko to sa'yo, probably, ayaw nila na ma-achieve mo to. Or hindi sila natutuwa na na-achieve mo to. Itong Ten of Pentacles, kasi remember, unang card to. Diba? Makes sense. And sabi ko, nakuha ko yung crab mentality at saka yung insecurity is because ayaw nila na umangat ka. Yung frustration nila sa bawat isa ay ipinapasa nila sa'yo. Naghanap sila ng pinaka-center kung saan pwede nilang mailagay yung lahat ng frustration nila sa mundo or yung frustration nila sa bawat isa at inilagay nila sa'yo. Which is, hindi ka naman siguro member nung group na yon, or baka isa lang dun ang kakilala mo, or baka ex mo yung isa, or baka naging best friend mo yung anak nila o yung pamangkin nila, tapos eventually hindi nag-work yung best friend o hindi nag-work yung relationship, but eventually nakahanap sila ng pinaka-center point kung saan nila ilalabas lahat ng galit, hinanakit at puot nila, which is sa'yo yun, collective. Pero sabi ko nga sa'yo, once again, hindi nila gusto ang bawat isa. They don't like each other. Okay? Sa madaling salita, nakahanap sila ng mapagtitripan. 'Di ba? Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Nakahanap sila ng paglalabasan nila. We have here the energy of the Three of Swords. Nakahanap sila, my dear, ng paglalabasan nila ng frustration nila sa buhay. At ikaw yun. Kasi lahat ng nire-reflect nila sa'yo na energy, sila yun. Okay, it makes sense, na intindihan ko na ngayon. Yung mga sinasabi nila sa'yo ng mga salitang hindi magaganda, sila yun. They are actually repairing to themselves. Okay. Kaysa humarap sila sa salamin at sabihin nila yun sa sarili nila o sabihin nila sa bawat isa, ang ginawa nila, nilagay nila lahat sa'yo. Okay.
Paki-clarify pa po yung message. Please, paki-clarify pa po yung message. Nahirapan akong i-shuffle, my dear, kasi 156 tong cards na hawak ko. Bakit 156? 78 lang naman ang cards. Wala kang pakialam. Joke lang. I love you. Peace, peace, peace. Pinagsama ko yung dalawang card. Minsan pinagsasama ko yung tatlong cards, di ba? May ganun ako na ugali. Okay, anyway. Trip ko yan sa buhay. Okay. Diyan na ako magiging masaya. Okay, pagbigyan nyo na. Okay, we have here the 7 of Swords. Patay tayo dyan. The backstabbing or the backstabber na energy. Ang lupit nitong, kung sino man sila, ang lupit nila. Grabe. Kasi at the end of the day, kung nanonood ako ng pelikula, sila din ang magsasaksakan. Alam mo, parang ganun. No, parang may napanood ako na ganitong pelikula. Meron na ba? Huwag ka mag-alala pag naging ano ako. No? So, 7 of Swords to eh. So, ibig sabihin, kino-confirm dito na sila din talaga. Meron talaga. Kung makikita mo sa likod ng 7 of Swords, may nagga-gather dun sa likod Deadman yun na yung kukuha. Deadman na. Okay, please, deadman niyo ang aking nails. Okay, ayun, may nagga-gather dun, may nag-iipon-ipon dun, may nag-uusap-usap dun sa likod. Pero, 'di ba, meron silang mga hidden agenda sa bawat isa. And this is also a confirmation, my dear, na totoo yung na-receive ko na message na merong isang group na nag-usap-usap against you kasi 7 of Swords to. Next card natin is the energy of the Queen of Swords. Tuwing nakikita ko ng tong card na to, lagi ko naalala si Justice card. Parang nakatingin si 7 of Swords kay Queen of Swords. So, ibig sabihin, it's more on parang ang tingin nila sa sarili nila is parang meron silang divine power. Yun ang nakukuha ko sa card na to. Parang it's either like high priestess na energy or it's either like emperor na energy, empress na energy, justice card na energy. Kasi kaya ganito ang itsura nitong card na to based sa sarili kong pagkakaintindi, my dear, is because parang sinasabi niya, sige, magsalita ka. Pero kahit naman sabihin mo magsalita ako at ipaliwanag ko ang sarili ko, yung desisyon niya pa rin talaga ang masusunod. Kung sa utak niya, guilty na ako, so bakit pa ako magpapaliwanag? Parang gustong-gusto nila yung ganun, yung typical na parang mag-e-explain ka, mag-a-apology ka, magsusorry ka, gustong-gusto nila yung ganun. And parang pinalalabas nila na nag-a-undergo ka or mag-a-undergo ka ng trial. Pero ang totoo is meron nang nakatanim sa utak nila na mangyayari sa'yo. Pero parang nagkakaroon lang sila, my dear, or kung sino man itong tao na to, is nagkakaroon siya, my dear, ng pakiramdam na parang there's a certain satisfaction feeling pag may nagsusorry sa kanya or parang pag may nagpapaliwanag sa kanya about a certain thing. 'Di ba? Parang kunwari ako, naging kaaway ko yung anak niya, sabihin na lang natin. So, ang mangyayari is parang gusto niya ipamukha sa akin na dapat hindi ko inaaway o hindi ko kinakanti yung anak niya. Kahit na ang may kasalanan is yung anak niya. Parang ganun ang nakukuha ko. And the more ka na nagmamatigas na parang wala naman akong ginagawang masama or something, the more na nanggigigil. Parang sinasabi na, how dare you? Di mo ba ako kilala? Parang ganon. Like, hindi mo ba ako kilala? Ako si Amor Powers. Parang ganon. Yung datingan niya sa akin, kasi sabi ko nga sa'yo, 10 of Pentacles ang nagdala. Possible na may mga pinag-aralan tong tao na to or may kakayanan, may pera na involved or something. Hindi sila yung klase ng tao na parang sasabihin mo na hindi naman kinukulang sa pagkain. May pagkain naman. Or nalilipasan ng gutom. Pwede natin sabihin nagpa-power trip? Pwede. Okay.
Pero definitely, this is a confirmation na may nangyayari talaga. And nakukuha ako dito sa paglabas na to na sila-sila din na magsasaksakan at the end of the day. Sila-sila din. Sila-sila din na mag-aaway-away. Kasi 'di ba, hindi nila gusto ang bawat isa eh. Let me see, my dear. Last 2 cards na lang tayo, tapos lipat na tayo sa Oracle. Paki-clarify po. Teka, inom lang muna ako ng aking tsaa. Sarap. Okay, let me see, my dear. Okay, ayun. Okay na. We are good. Okay, first card natin is the energy of the Knight of Cups. Kunin na rin natin to, buksan na rin natin. And the energy of the King of Cups. Okay, tataas ng card. King and Queen nandito. The Knight of Cups and the King of Cups. Isa-isahin natin siya, ha? Ay, King of Wands. Itong Knight of Cups na to, it's more on... May reputation kasi si Knight of Cups na parang pwede siyang mag-retreat anytime. Okay, ibig sabihin meron siyang allowance or meron siyang space. So parang sa isang manliligaw, like nanliligaw siya pero may malaking chance na i-ghosting ka niya. Ganon si Knight of Cups. Kaya nga meron siyang indication or parang meron siyang bansag na parang playboy, parang ganon. Okay, kasi nag-o-offer siya ng love pero eventually parang pwede siyang magbago anytime. So ang nakukuha ko dito, it's more on like sa energy ng King of Wands. Ang King of Wands is more on authority. Pakiramdam po ikaw to. This is your energy. Kasi kung makikita mo, nakaharap si Queen of Sword, pag ganon, and then may hawak din siya na cups, ino-offer niya dito. Kita mo, nakaharap sila pag ganon, papunta kay King of Wands. So, i-identify natin si King of Wands. Si King of Wands is meron siyang willpower, determination. So, ibig sabihin, ikaw yung klase ng tao na meron kang very fiery na energy, or although this is the energy of fire sign Aries, Leo, and Sagittarius, pero ayaw kong i-close lang. Baka you have this very fiery na energy na pag sinabi mo, gagawin mo talaga. May isang salita in short. And never give up na energy, ibig sabihin, hindi ka talaga basta-basta sumusuko. So, to the point na ganito, alam mo nakukuha ko, I think inagrabyado ka, tapos sila yung galit. Yun ang nakukuha ko. Dahil sa energy ng Knight, yung Knight dito, ang parang namagitan, si Knight of Cups. Alam mo yung parang typical na parang sila yung may ginawa na hindi maganda sa'yo, pero sila yung galit. Sila yung nag-umpisa ng gulo, pero sila yung galit. Kasi remember, my dear, yung frustration is nandoon na talaga sila, sa kanila since the very beginning. Naghanap lang sila ng outlet. So siguro nung napansin mo na teka, wala naman akong kasalanan na ginagawa sa inyo, that's the time na lalong sumiklab itong energy na to. Itong kung ano man to. Doon siya lalong nagliyab. Kasi sabi ko nga, 'di ba, may energy si Queen of Sword na parang how dare you? Ako si Amor Power, something like that. So definitely baka nag-complain ka, nag-react ka, or lumalaban ka, my dear, kaya umabot sa ganito. And to the point na sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila. Probably, ang expectation nila is hindi ka magre-react. Na parang kahit anong gawin nila, hindi ka magre-react or hindi ka magagalit. Pero hindi ganun ang nangyari. Like, kung ang sitwasyon, my dear, is one of their member is offended you, nag-react ka. Sinabihan mo ng no, naglagay ka ng boundary, in masyado nilang minasama yung paglalagay mo ng boundaries. Yun ang nakukuha ko. Especially pag pinagsama mo si Queen of Sword at saka si Knight of Cups. Kasi sabi ko nga, ito si Knight of Cups,
ano siya, sabi may pagka-playboy na energy siya. So, ibig sabihin, nakita mo siguro na somebody is playing. Somebody is pinaglalaruan ka. Na parang naghahanap lang sila ng alam mo yun, parang pinaglalaruan ka. Napansin mo na parang pinaglalaruan ka and therefore parang hindi nyo ako pwedeng paglaruan. Kaya ganun ang nangyari. No, ganun ang nangyari. Yun ang nakukuha ko over here. Like umalma ka. Okay? So, yun ang nakuha natin sa ating tarot card. Okay, clarify na natin siya. And hindi nila nagugustuhan yon. And then probably parang pinalalabas nila na ikaw ang nag-umpisa ng gulo. Ganon. Pero sa totoo lang, yung frustration sa bawat buhay nila is nandun na talaga. Okay. Tingnan natin. Clarify natin. Additional message pa tayo. Paki-clarify po yung mga cards na nasa table natin. Although clarification na to ng message na nakuha natin, ika-clarify pa natin siya ulit. Clarify after clarify. Walang katapusan na clarify. And kung gusto mo, pwede mo rin siyang i-clarify. Di ba? Oh. Okay. We have here God and Goddess. Ano daw? God and Goddess. Okay. God and Goddess are on your side. They are listening and willing to protect you. Okay. So, you're divine protected, my dear. Okay? So, ibig sabihin, kahit gano'n sila karami, you are divine protected. Okay. And, it's really obvious. Kasi hindi ka magre-react kung hindi ka protected. Ibig sabihin, my dear, you receive a message, kaya ako na nahimik kasi nakikinig na ako sa sinasabi na, you receive a message galing sa mga God and Goddess, about dito sa activity nitong mga tao na to. And you decided, my dear, na parang, tingnan mo kung paano sila magharap. Para sila magsasabong Para sila mag-aaway, 'di ba? You decided na parang okay, panahon na para putulin kung ano man tong nangyayari. And hindi nila ginugusto 'yon kasi parang sino ba 'to? 'Di ba nila alam? Kami ang mga goddesses, kami ang mga like sino may sabi na kayo ang goddesses? 'Di ba? Sabi ko nga ang tingin ko dito kanina is parang emperor, empress, justice card. Yun ang napagtingin ko dito. So baka ang tingin nila talagang powerful talaga sila na parang kinakailangan mo talaga magpaliwanag sa kanila pag nakagawa ka ng mali or parang they are the punisher or they are may mga ganun na klase ng tao Okay? Pero God and Goddess are on your side and they are listening. Ibig sabihin nakikinig din sila sa pinag-uusapan nitong mga to. Okay? Listening and willing to protect you. Okay, nakikinig sila doon sa usapan. Nag-umpisa tayo ng reading na to, my dear, na ang pinaka-highlight natin, my dear, is nag-uusap-usap sila or parang pinagchichismisan kanila. And what a coincidence, my dear, kasi sinasabi dito na ang mga God and Goddesses is also listening sa kung ano yung pinag-uusapan nila. And they are willing to protect, ibig sabihin to do action para hindi mangyari kung ano man yung pinag-uusapan nila against you. Kasi based dito sa energy, my dear, I am on your side. Kasi pag mali yung ginagawa sa'yo, di ba, anong automatic na magiging reaction natin? Di ba, i-correct, itama, bakit ayaw nilang ipatama? Bakit ayaw nilang ipakorek? Yun ang tanong doon. That's the big question mark. Bakit? Di ba? Why? Okay? Kasi nga, masyadong mataas ang tingin nila sa sarili nila. Okay. Tao lang naman sila. Oh. Next card tayo, my dear. Okay, relax tayo pare-parehas. High blood na po ba ang lahat? Relax lang po, ha? Paubayan natin sa ating mga God and Goddesses. Kasi sabi naman, they are willing to protect. So, ibig sabihin, may wala kang gagawin na kahit ano. Okay, paubaya mo sa God and Goddesses natin. Okay. When you tap in the inner, ano daw? Kaya mo basahin yan. When you tap into that inner power, you can face challenges with courage. Ay, gusto ko to. So, my dear,
hindi nila alam, my dear, na meron ka ring kakayanan. Kasi siguro baka alam nila sila lang ang may kakayanan. Pero based dito sa card na to the point na God and goddesses is on your side, meron ka sigurong mga spirit guide, ancestors who are protecting you, and meron ka rin ditong inner power. Ibig sabihin, meron ka ring kakayanan. And I think isa yun, siguro alam na rin nila kasi lumaban ka na Kasi hindi gagawin ng ordinaryong tao lang yun na pumalag sa mga taong ito, 'di ba? Kasi mataas sila So hindi ka papalag. To the point na pumalag ka, ibig sabihin, you have this inner power. When you tap into that inner power, sabi, you can face challenges with courage. Okay. So ibig sabihin, you are chosen one. Collective. Okay. Okay, I see. Next card tayo, my dear. Next card po, paki-clarify. Pero you are protected, my dear. You are divine protected. Wala kang dapat gawin. Ang gawin mo lang talaga is talagang mag-tap in lang sa inner power mo para makaalis ka sa every challenges and every obstacle. Pero hindi mo kailangan patulan tong mga to. Kasi parang pakiramdam ko naghahamon ng away or parang gusto ng away, gusto mag-start ng away. And hindi mo sila ka-level. Okay. See? Your ancestor is protecting you as of this moment. My dear, you are protected. Magtiwala ka. Buuhin mo to, my dear. Buuhin mo itong field na to. Itong energy na to. No, na you are protected. Na maski marami sila. Di ba, anong sabi ko kanina? Nakikita ko na sa bandang huli, sila din ang mag-aaway-away. Nakikita ko talaga, my dear. I can feel it. I can see it, my dear. Okay, nakikita ko talaga, kitang-kita ko talaga kung anong mangyayari sa kanila. Kasi as of this moment, may mga something na sila. Hindi lang as of this moment, bago ka pa pumasok sa eksena, bago ka pa pumasok sa picture, may mga something na sila. Kaso, you are protected. You are protected. You are so protected with goddess, God and goddesses, your ancestor. You are so protected, my dear. As in, protektado ka, my dear. So, kaya mo siguro napapanood tong reading na to is para hindi ka masyadong mag-isip, hindi ka mabothered sa kahit anong energy na ginagawa nila, that you are protected, my dear. Meron kang mga protector. You have everybody on your back, on your side, your ancestors, di ba? They are protecting you, your bloodlines. They are protecting you, my dear. You are so protected from people na gusto kang ibagsak, na gusto kang hilahin pababa. Okay, you are protected. Okay, last 3 cards na lang tayo. Okay, we have here, okay, we have here, illness or getting sick. Okay, I think gusto nila na magkasakit ka. Gusto nila na manghina ka. Okay? I think yun ang pinag-uusapan nila ngayon kung paano ka magkakasakit. Yun ang pinag-uusapan nila ngayon, my dear. Pero wag kang panghinaan ng loob, alam mo yun, magtiwala ka sa ating buong may kapal. You have so much potential. Kasi nga, chosen one ka, ibig sabihin, you are aligned. You are aligned, my dear. Pinoprotektahan ka ng mga goddess and goddesses and your ancestor because you are aligned. Nagkamali lang sila ng tao siguro na pinagtripan. Kasi hindi ka basta-bastang tao. Hindi ka yung parang tao lang sa gilid-gilid. You are highly protected, my dear. Galing ka sa, ayoko sabihin na isa kang alien o isa kang something, pero galing ka sa isang ninuno or ancestor ng mga, probably mga babaylan, mga dato, mga raha. You are protected, my dear.
ng mga sorcerer. You're galing ka doon. You are so protected, and hindi lahat ng sorcerer ay masama, ha. Ang kasamaan is a matter of a choice. Ha, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Pag nakarinig kayo kaagad ng ay sorcerer, ng practitioner, wag kayo kaagad aanuhin. Kasi ang pagiging masama is a decision. Choice yan ng tao. Okay? Choice yan. And your ancestor, mababait sila. Kasi kung masasama itong mga ancestor mo, tinodas na nila to lahat. Diba? Let me see. You have so much potential, my dear. Okay? Huwag mo ibaba yung level. Siguro kaya mo pinapanood tong reading na to, my dear, is para hindi mo ibaba yung level mo sa level nila. Na hindi mo kinakailangan gumawa ng masama. Na hindi mo kinakailangan patulan tong mga to. Kasi you have your entire team. Sa background, you have God, goddesses, ancestor, 'di ba? On your side. Hindi mo kinakailangan na mangamba araw-araw. Etong gusto nilang mangyari na illness and got sick, magkakasakit ka kasi tao ka. Pero dahil naambunan ka, naulanan ka, over fatigue, pero hindi dahil sa kanila, my dear. Uulitin ko, pwede kang magkasakit kasi meron kang katawang lupa. Tao ka. Hindi ka robot. Ang robot nga nagma-malfunction eh. Pero hindi mo kinakailangan i-credit sa kanila yun. Magkakasakit ka nang dahil napapagod ka, naambunan ka, nagkasakit ka, bumaba ang immune system mo, period. Hindi dahil sa kanila. Kasi once na in-acknowledge mo, my dear, na itong pagkakasakit mo, kung magkakasakit ka man, pero in Jesus' name, sana hindi, ilayo ka sa sakit, di ba? Maniwala ka lang sa ating buong may kapal. Kung magkakasakit ka man, it's because of your katawan. Yung katawan mo is asking for pahinga. Is asking for rest. Hindi dahil nasasakop ka ng mga hatorian, ng mga kusino mang Poncio Pilato. Kaya mo napapanood ito. Stop giving them power. Stop giving them power, my dear. Ulit-ulitin ko yan. Stop giving them power. Okay, last card tayo. And wag mo sayangin yung inner power mo at saka yung potential mo sa kanila. Create something beautiful. 'Di ba? Bakit mo sasayangin sa kanila? Bakit ka kukuha ng kandila, sisindihan mo yung kandila, magre-ritual ka? 'Di ba? Kumuha ka ng kandila, ipag-pray mo yung success mo sa buhay. 'Di ba? Bakit mo sasayangin sa kanila? Huwag mong gagawin 'yun. Pinabababa lang nila yung energy mo. Anyway, let's proceed, my dear. Yan ang tinuturo ko sa lahat. Yan ang tinuturo ko, my dear, sa lahat. Yan ang tinuturo ko sa lahat. Na kung gagawa ka man ng any ritual or something, para na lang sa ikabubuti mo. 'Di ba? Bakit ka magsasayang ng kandila? Bakit ka magsasayang ng posporo or ng something? O ng isang oras na prayer para lang sa ibang tao? Eh kung sinasabi naman na dito that you are protected by the goddess, God and goddess, ancestor, ano pang hahanapin mo? Wala na. Bahala sila dyan. Okay. They stare your choice pulling you away from your path. Okay. Sorry ha. Sorry. They stare. Ang pagkakaano ko kasi stare is parang tinitingnan. O, steer pala, steer. No, inikot, hinalo. Your choice pulling you away from your own path. Bago pa man natin mauhugot to, nakapagsalita na ako. Pero sige, uulitin ko. Okay? Bakit mo kinakailangan magsindi ng kandila, magritual, at kung ano-ano para lang sa mga tao na to? Eh yun ang pinaka main intention nila. They stare your choice.
Yung choice mo, saan mo gagamitin yung kandila na yan? Para sa sarili mo? Para makapag-manifest ka? Yung prayer na yan, kanino mo gagamitin Para sa sarili mo, para mag-ask ng guidance, para magpasalamat sa iyong mga ancestors, sa mga goddess for always protecting you? Or sasayangin mo yan na mag-pray, na mag-ano ng hate, ng ano, because they spare your choice, pulling you away from your own path. Kasi ayaw nilang makita. Kasi to the point, my dear, na pumalag ka, lumaban ka, alam nila na may something nakakaiba sa'yo. And ayaw nilang ma-develop mo yon. Kasi kung ikaw ay ordinaryong tao, hindi ka basta-basta papalag sa mga taong to. To the point na pumalag ka, ibig sabihin, there's something sa'yo. And yun na yung pinaka-sign. Kaya kung lalo sila ng galaiti at ng gigil kasi okay, hindi to ordinaryong tao. Hindi to pipitsugin. Ngayon ang gagawin nila kasi baka hindi mo rin naman alam na meron kang God and goddesses and ancestor na nagpo-protect sa'yo, ang gagawin nila is they spare your choice. Pipilitin ka nilang maging masama sa abot ng makakaya nila. Kasi remember, ang pagiging masama, lower your vibration. Pinabababa nito yung vibration mo at pag mababa ang vibration mo bilang isang tao, mas madali kang ma-access, mas madali kang ma-manipulate. Isa sa mga example na mababang vibration is fear, galit, puot, sama ng loob. Yung mga yan, mabababang energy yan. Pag yan ang naghahari sa'yo, wala na. Okay? They can actually easily control you and manipulate you. Okay? They steer your choice, pulling you away. Pulling you away. Hinihila ka away from your path. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Sabi ko sa inyo, my dear, hindi ako mag-guided collective ng walang dahilan. Okay? So, sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka ng reading na to. Hindi ko to pinipilit tong reading na to sa kahit kanino. Okay? Pwede kang mag-resonate dito, pwede kang hindi mag-resonate dito. Huwag mong ipilit. Ha? Bakla, huwag mong ipilit. Okay? Yung tamang tao, pag narinig niya to, mararamdaman niya bawat salita na bibitawan ko at bibigkasin ko. Okay? So, my dear, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito. Kagaya po na lagi kong dinadasal or hinihiling sa ating buong may kapal na ang mga readings ko na ginagawa ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Take care of yourself.